kayo mag-report sa PAOK? Ang maganda dito mga ka-interview ha, sobrang bilis nung response nila nung nag-report nga ako. So naranasan mo rin ba na maharas, matakot o kahit ma-post sa mga iba't ibang social media? Kung ano po sobrang hassle at nakaka-stress yan, minsan hindi natin alam kung saan ba pwedeng mag-report. Lalo na sa PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission kasi yung mga iba ay nasa ibang lugar pa na medyo malayo nga sa Maynila. Kaya stay tuned mga ka-interview kasi nga dito sa video nga or sa video na ito ay ituturo ko mismo sa iyo kung paano mag-report step by step. So ako mismo kasi ay nasa probinsya mga ka-interview kaya nag-report ako online at oo mga ka-interview, ni-report ko nga itong pera mo at credit cash. At gusto ko rin mga ka-interview na ikaw, magawa mo rin para mapatigil nga ang mga harassment at panghihiya ng iba't ibang mga loan apps na yan. So sa mga biktima nga ng mga mapang-abusong online loan apps, di ba? So ito yung email nila at meron din silang mobile number. So go lang kayo sa inyong mga email address, di ba mga ka-interview? At yan, ilagay nyo tong email address nila at ilagay nyo din tong ibang email address ha, nung PNP CIDG. Yung para isang email na lang tayo, no? So yun kasi yung ginawa ko. And alam nyo ba, itong sa PAOK yung talagang first na nag-reply sa akin agad-agad. So, pwede rin yung email ng NBI, maging sa Securities and Exchange Commission. So, isama nyo na lahat yung mga ahensya ng gobyerno, yung mga agencies nga ng ating gobyerno kung saan pwede tayong magsumbong regarding nga doon sa mga mapang-abusong loan app. So, may nag-request kasi na, Miss Yana, lagi mong sinasabi yung mga yan, pero saan ba, paano ba kami mag-report? So, eto na nga mga ka-interview. So, ang subject ko dito ay report on aggressive and potentially illegal loan app. So, kasi ang nireport ko nga ay yung pera mo at yung credit peso. Etong pera mo yung nireport ko mga ka-interview kasi wala akong balak umutang, pero grabe ha, yung pag-offer nila sa akin ng loans, talagang araw-araw at magkakasunod na text message yung kesyo na makakautang daw ako sa kanila. At syempre, maging itong credit peso mga ka-interview, ni-report ko na rin kasi ito nga ay wala naman silang secondary license para mag-operate nga. Pero nag-ooperate pa rin itong credit peso na under nga ito ng micro.lending. So, ito yung nilagay ko or ito yung message ko. Good day, I am, siyempre yung pangalan nyo, and I would like to formally report two loan applications that are causing serious concern. Number 1, itong pera mo. This app is extremely aggressive and disturbing in offering loans. I only attempted to check the application process but did not proceed. I even used a non-Gcash number, yet they continued to send me numerous messages every day offering loans. So, number 2 nga, itong credit peso. This loan app is listed under Micro.Lending Corporation. However, upon checking the SEC website and mobile application, I noticed that Micro.Lending Corporation does not have a secondary license to operate as lending financing company. Despite this, they continue to operate offering loans to borrowers and the credit peso app remains available on Google Play Store. So, ayan, attached are some screenshots of the messages I received from Pera Mo and Credit Peso under Micro.Lending Corporation as evidence. So thank you very much for your attention to this matter. I hope proper action will be taken against these apps to protect borrowers from abusive and unauthorized lending practices. So ayan, syempre ilagay nyo din yung pangalan nyo dito mga ka-interview ha. So wag nyo kalimutan yun. And nakakatuwa mga ka-interview kasi lahat itong na-email ko nga na mga email address ng iba't ibang agencies nga ang nag-reply sa akin ay itong PAOK. So agad-agad ha, ilang minuto na lang, tapos nakatanggap ako ng message sa kanila. Pero syempre, bago yung mga ka-interview, ay talagang inattach ko itong mga message. Magkakasunod talaga na message nga ng pera mo sa akin na nag-o-offer sila ng loans. So nakaka-disturb lang yung ganun mga ka-interview na wala naman akong balak na mag-apply sa kanila. Pero message pa rin sila ng message. Dapat, nung first day pa lang, na nakita nila na, ay, parang hindi naman interested yung taong to. Hindi na sa amin sila nagpapadala ng iba't ibang mga text messages kasi parang ang alam mo, importante yung nag-message sa'yo. Pero hindi pala, itong pera mo lang pala, na kayo siya magpapautang daw. Ang hindi kasi maganda dito, paano kapag yung na-message nitong pera mo ay yung mga nangangailangan talaga ng pera at talagang kulang sa budget, talagang mafo-fall sila sa mga trap na ginagawa nitong pera mo. So nakakaloka mga ka-interview ha, magkakasunod talaga ha, ilang oras or sa isang oras, ilang message yung natatanggap ko from pera mo. Tapos, ayan, ang ginagawa pa nila, gumamit sila ng isang number. Magkakasunod na message yung isasend nila sa akin or isasend nila kesyo kung gusto ko daw umutang sa kanila, kung ready na daw ba ako, ilagay, i-open ko nga lang daw yung app nila para ilagay yung Gcash account ko. So, by the way, ni-review ko kasi itong pera mo, pero wala akong balak na umutang dito ha, kasi ginawan ko lang siya ng Aking Honest Review nga. Di ba kasi nagre-review nga ako ng iba't ibang mga loan app.
at tinitignan natin yung mga interest nila, yung mga charges. Hindi ko nilagay yung GCash number ko, kaya talagang napaka-aggressive nila na kunin yung GCash number ko para mapadala nila yung loan amount daw. So, meron silang nilalagay na parang hanggang 30,000, hanggang 38,000, ganyan. So, nakakaloka itong ginagawa ng pera mo ka. Magkakasunod, ilang araw na. Parang napaka-aggressive talaga nila para i-message ka nga, para kunin daw yung pera, di ba? So, yun yung ginagawa ng sales team nila para maghanap ng pwedeng pautangin. At kapag hindi ka nakabayad on time or bago ka pa mag-due date, 2 days prior sa due date mo, or nagpas due yung asahan mo na iba't ibang klaseng pangharas yung gagawin nila. Kasi dito pa nga, di ba, magpapautang pa nga, napaka-aggressive nila, di ba? So, talagang tatadarin ka ng iba't ibang text messages, may mga missed calls pa yan, ha? Paano na lang kung maniningil na sila sa'yo? Di mas doble or triple yung pagiging aggressive nila para masingil ka. Kaya wag na kayong umutang sa ganitong mga loan apps, lalo-lalo kung wala pa kayong idea. Please lang, huwag nyo nang subukan kung ayaw nyo na dobleng stress at talagang malugmok sa utang. Okay? So, maliban nga dito sa mga screenshots ko, sa text messages nga, nitong pera mo, abay, syempre sinama ko na itong Credit Peso. Kasi kung napanood nyo yung previous vlog ko dito sa Credit Peso, mga ka-Review, dahil nga isa ito sa mga most, di ba, na nire-request ng ating mga subscribers sa aking YouTube channel nga, na gawan ko daw ng aking honest review itong Credit Peso kasi nga daw grabe kung makapangharas. So, itong Credit Peso kasi ay nag-feeling legit pero hindi. Illegal kasi yung pag-ooperate nga nitong Credit Peso kasi alam nyo ba, itong micro.lending ay wala silang secondary license para mag-operate. Ang ibig sabihin, kapag wala kang secondary license para mag-operate as lending or financing company, so dapat hindi ka pwedeng magpautang. Hindi pwedeng magpautang. Illegal yung ganon. Pero itong Credit Peso nga, nandun pa rin sila sa Google Play Store. Kaya syempre, sinama ko na rin na ni-report. Natouch ko na nga din yung screenshots ng kanilang app. At syempre, yung screenshots ko sa SEC, nung nag-check na ako na hindi wala pala silang secondary license. Kasi ang nakalagay naman doon sa SEC website ay none. Wala silang secondary license nga para mag-operate. So, ibig sabihin, illegal yung pagpapautang nila. So, ito yung nakakatuwa mga ka-interview. Ilang minuto lang, nag-reply agad itong PAOK sa akin. At ito, kailangan ko daw ilagay yung full name ko, yung address, contact number, email address, at name of the abusive OLA. Meron pang nakalagay na additionally, please provide a brief summary of how you began borrowing from OLA and how they have harassed you. Could include any screenshots, photos, or video showing the harassment directed at you, your family, office mate, or friends. Kindly indicate the name of the OLA in the screenshots or videos, if possible, to help us identify the source of the harassment. Meron din silang Google form. So, click nyo nga lang yon yung dapat masagutan din natin to, online lending applications, OLA, and online lending platforms, OLP, complaints. So, this form collects complaint and report about abusive practices by online lending applications and online lending platforms, OLPs. Kailangan nyo lang sagutan to ha, yung kompletong pangalan, at yung edad nyo, syempre, complete residential address, syempre hindi nawawala yun, at yung occupation yung mga ka-interview ha. And then yung phone number, kailangan nyo din indicate doon. At mapapansin nyo dito, yung online lending, nakasulat lahat yung mga listahan ng mga loan apps na makikita nga sa Google Play Store or sa App Store. So, pwede mong piliin lang dyan. Pero actually, yung ibang nakikita ko dito ay legit naman. Pero marami dito talaga yung mga loan apps na actually napasara na or wala na sa Google Play Store yung iba dito. Pero gayon pa man, yung mga iba kasi na kahit wala sa Google Play Store, nag-ooperate pa rin sila, nagpapautang pa rin sila sa ibang paraan. Check nyo pa rin dito kung ano nga ba yung loan app na nangharas sa inyo. Kung kunwari, Easy Peso, Fanpera, Bunacash, Digido, ayan, Digido Philippines Online Loan, ito, discoveries.com, PesoGo, Microloan, Easy Cash, diba, Halika Cash, Taga Cash, ayan, Mr. Cash, Esquire, ayan, meron din. Pero dahil itong iba dito ha, itong Coco Peso, CashGuard, Cash Cow, Fast Cash, Fcash, Fido.ph, meron din, ayan, Loan Ranger, Lemon Loan, ayan, marami, Cashme, Easy Loan, di ba? Ayan, sa mga maraming reklamo kay Cashme, ito, Pusog Pera, Isna Pera, Pautang Peso, iPeso, Peso In. Ayan, LoneStarLending.com.ph, Lucky Peso, ito, may pera, Mi Peso, pera mo. Ayan yung pera mo mga ka-interview ha. Ayan, Cashback, Cash Mabilis, Go Peso, ayan, Moncut.ph, Click, ayan. Pero legit nga yung iba dito, pero marami talaga dito sa mga listahan, yung mga hindi maganda magpautang, yung mga nanghaharas talaga, like ito, Madali Loan, El Peso, diba? SukiFinancing.com, Go Peso, Grab Peso, Fast Peso, Peso Here, diba? Peso Kwento, mga ka-interview, marami din kayong kwento dito nga. Itong More Gold, diba? Z Peso,
Peso Q, napakarami. So, pipiliin mo lang dyan kung ano yung loan app nga na nangharas sa'yo. At kung wala nga dito sa listahan, meron namang other. So, ilalagay mo lang dyan. At eto yung mga complaints. Ano nga ba yung i-complain nyo or ano nga ba yung klaseng harassment na ginawa ng loan app or yung OLA collector sa inyo. Kunwari, harassment through phone calls or messages, harassment of family members, friends, or coworkers. Ito, spread false information through Facebook or other social media sites, fake bookings or food through Grab or other deliveries, fake bookings of items through Lazada, Shopee, or TikTok, accessing or misuse of personal data. So, nilagay ko na rin yan. At kung harassment, ayan, auto disbursement or auto loan, hidden fees or charges, fake warrants of arrest or fake demand letters. So, di ba, marami sa atin yung nakakatanggap ng ganyan. So, ayan, pwede nyong i-report ito mga ka-interview ha, and then summary of complaints. And then after that, may submit yan sa baba. So, click mo lang yung submit, then okay na yon, di ba? So, magme-message sila or makakatanggap ka ng message din na summary nitong pagsasagot mo nga dun sa Google form. At syempre, regarding din sa status na yung complaints, I'm sure naman magme-message din po itong PAOK or yung staff nga ng PAOK sa inyo. Okay, diba? So, napakadali lang. So, huwag kayong matakot na magsumbong. And don't worry naman kasi yung mga infos na ilalagay nyo doon dito nga sa form ng PAOK or sa Google form ay napaka-safe naman. So, go na mga ka-interview ha. Magsumbong kayo ha. Isumbong nyo yung mga panghaharas at yung mga screenshots na ginawa ng iba't ibang mga loan apps sa inyo. At ayon nga kasi sa PAOK ay kailangan din nila yung mga borrowers or yung mga naka-experience ng panghaharas sa iba't ibang mga loan app na mag-report. Kasi yun nga yung maging basehan nila at yun yung imbestigahan nila para mapabilis yung pagpapaklose, mapabilis yung pagpapa-stop nila sa operasyon ng isang loan apps or online lending. Diba? So, kung yung mga ka-interview, please lang, huwag na kayong matakot, okay? So, go na kayo, magsumbong na kayo. So, or ito yung mga email na pwede kayong makapag-message sa kanila. So, pwede nyo screenshots yung mga email na to at ilalagay ko na lang din sa comment section. Kaya para sa mga nagtatanong sa akin sa mga previous na video kung ano yung email or pwede rin kayong tumawag kaya sa PAOK. So, meron din silang hotline na pwedeng matawagan. So, makikita nyo lahat yan sa comment section. Sana makatulong yung video na ito, lalong-lalo nga sa mga naharas or hinaharas pa ng iba't ibang mga loan apps. So, huwag kayong matakot mga ka-interview kasi kakampi natin ng gobyerno. So, ayun na nga mga ka-interview. Nakita niyo na kung paano mag-report sa PAOK or Presidential Anti-Organized Crime Commission. Simple lang pala, diba? At malaking tulong ito para maprotektahan mo nga ang iyong sarili at ang kakilala mo laban sa mga abusive online loan apps. Kaya kung naharas ka rin, huwag kang matakot mga ka-interview ha. Gawin mo na rin itong process para ma-stop na ang mga pang-abuso ng iba't ibang mga online loan apps or yung mga keyboard warriors nila, yung mga OLA collectors. Salamat na naman sa iyong panonood. Please don't forget nga to like, i-share mo na rin, at mag-follow ka para maging updated ka nga sa mga susunod na tips natin. So, ingat kayo palagi mga ka-interview at huwag niyong kalimutan na may karapatan ka laban sa harassment. Thank you and see you nga sa next video. Bye! Ngayon, dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ha ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-charge-an. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nito mga miba.